Rodlin Torilla. Tanong po, kasi ang Hades, di ba hell? Ang meaning, bakit po may naligtas doon nung bumaba si Jesus para mangaral? Di ba wala ng kaligtasan pag nasa hell na? Salamat po. Yes, kapatid, no, kapag sinabi kasi nating hell, broad term po yan. No? English term yan, hell, at ginagamit yan ng simbahan even sa ating credo. No? He descended into hell. No? He descended into hell. Yumaon siya sa mundo ng mga namatay. Sa Hebrew, yan ay Sheol. No? Sheol siya sa Hebrew. Kung titingnan mo ang definition ng Sheol, hindi siya definitely na impyerno. Dahil ang pinaka definition ng Sheol, kapatid, is mundo ng mga patay. Yan ang meaning ng Sheol. Mundo ng mga patay. Question, yung mundo ba ng mga patay sa impyerno lang? Hindi. Dahil based sa aral ng Katoliko, ang namatay ay merong, lalong-lalo na sa Old Testament, no? Ang namatay ay hindi pa naman na nakapunta sa langit before Christ Ascension. No? Nakapunta lang ang mga tao sa langit, yung mga kaluluwa ng mga taong namatay, nung umakyat na si Panginoong Jesucristo sa langit, dinala niya yun. Basahin muna natin, no? Sa Ephesians, kapatid, Ephesians 4:8. Dinala niya yung mga bihag na yon, no? Yung sinasabi mong pinuntahan niya sa 1 Peter 3:18, dinala niya sa langit yon. Nasa Ephesians 4:8, ito po ang ating mababasa. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. No, sa ibang salin, basahin natin, tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. So, sino ba yung mga bihag na yan? Yan yung pinuntahan niya na sinasabi mo sa 1 Peter 3:18 to 20 o to 18 to 19. Ito ang ating mababasa. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay sa espiritu. At sa kalagayan ng espiritual, nangaral siya sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So dito, malinaw na nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, no, bumaba siya, no, doon sa tinatawag na Hades. Hades, hell sa English. Ang Hades kasi is a Greek term. Kanina yung sinabi ko, Hebrew term, Sheol, meaning mundo ng mga patay. So sa aral ng simbahan kasi, yung mundo ng mga patay, either sementeryo. Mundo ng mga patay yan. Diyan inilibing. Even sa Bible, ang sementeryo, tinawag din niya na Sheol. Tinawag din niya na Hades, ang sementeryo. And then, sa teaching ng simbahan, yung hell, Sheol, or Hades, iisa ang kanyang termino, pero marami siyang definition. Sa teaching ng simbahan, lalong-lalo na nung unang panahon, yung limbo of the fathers, purgatory, and limbo of the infants, and then yung pinaka-hell talaga, impyerno. Yan yung teaching ng simbahan, no? Apat ang tavern ng hell. Pinaka ano talaga yung impyerno, yung pinaka-hell, no? Tapos sa ibabaw niyan, purgatory. And then sumunod ang Abraham's bosom,
limbos of the Father, and then limbos of the infants. Yan ang theology ng Catholic sa First Vatican. Pero ngayon, dahil wala na yung Abraham's bosom, kasi nga dinala na sila ni Panginoong Jesucristo, di ba? Sa Ephesians 4:8, kung babasahin natin muli, dinala ni Panginoong Jesucristo yung mga bihag. Yung mga bihag daw. Kung titingnan mo ang komentaris ng simbahan, lalong-lalo na sa Christiana Catechism ni Saint Bellarmine, no? Saint Bellarmine sa Catechism niya, ang pinuntahan ni Panginoong Jesucristo, yung impyerno, yung purgatorio, at yung Abraham's bosom. Pumunta si Panginoong Jesucristo doon sa tatlong lugar na yan. Pero ang inakyat naman sa Fundamentals of Catholic Dogma, yung nasa purgatorio at yung Abraham's bosom, sa Abraham's bosom, dinala sa langit. So yun yung pinuntahan ng Panginoong Jesucristo, kapatid. So hindi siya nangangahulugan yung word na hell or Hades, hindi siya nangangahulugan sa isang lugar lang. Yung tinatawag na impyerno, no? Hindi. Dahil sa Catholic views or teaching, mayroon tayong purgatory at Abraham's bosom, limbos of the Father. O, yun kapatid, no, basahin ko lang muli yung Ephesians 4:8 na dinala niya yung mga bihag, galing yun sa Abraham's bosom at sa purgatory, no? Kung titingnan natin ang mga commentaries ng mga church fathers, ito yun. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. So, sa tanong mo kapatid, kung bakit naligtas yung nasa hell, hindi kasi yun hell na impyerno. Dahil ang hell na impyerno, wala ng kaligtasan kapatid. Alright?